Dahil sa patong-patong na problema, nagpakamatay ang isang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Kwento ng kanyang kasama sa bahay, Biyernes natagpuan nila sa loob ng banyo ang bangkay ni Frederick Taklay, 48 taong gulang at tubong Rizal. Ayon sa mga kaibigan ng biktima, ang inihinalang dahilan kung bakit nagpakamatay si Taklay, pagkalugi sa negosyo, patong-patong na utang sa credit cards at interes sa bangko na nagkakalaga ng $15,000 o humigit kumulang sa 700,000 pesos. Nagpalala pa ng sitwasyon nang mawalan siya ng trabaho. Target ng COMELEC na linisin na ang listahan ng mga bagong botante bago ang katapusan ng Oktubre. Madalas daw kasi pinagmumula ng dayaan ang magulo at hindi updated na voters list. Live mula sa Maynila, nagpapatrol Cecil Lardizabal. Karen, sa kauna-unahang consultative meeting na ginawa ng COMELEC kanina kasama ng iba't ibang mga organisasyon, pinag-usapan nila ang kahalagahan ng paglilinis ng listahan ng mga botante. Ayon kasi sa COMELEC, kahit na maging automated ang ating election pero hindi naman malinis ang voters list, ay hindi rin tayo makakatiyak ng isang malinis na halalan. Ibig sabihin niya na aalisin sa listahan ng pangalan ng mga patay na, ang mga nasa ibang bansa at 3 beses nang hindi na bumoboto. Kasama sa mga meeting ng COMELEC kanina ang mga NGO, mga guro, kabataan, election officers, pati na PPCRV at NAMFREL. Ang target ng COMELEC ngayon, bago magkatapusan ng Oktubre, na siya ring deadline ng pagrehistro ng mga bagong botante, dapat lahat daw ng registered voters ay makuna na ng biometrics. Ang biometrics, Karen, ay ang validation ng identity ng isang botante dahil dito ay kukunan siya ng litrato, pirma at fingerprints. Ayon pa sa COMELEC, sa 43 million na registered voters, 25 million pa ang hindi nakukunan ng biometrics. Pakiusap din ng COMELEC sa Kongreso na ipatupad na ang panukala na gawing mandatory ang biometrics sa lahat ng mga botante. Pero mismo ang COMELEC ay aminadong wala pang sapat na panahon para aprubahan ito. Kaya ngayon, koordinasyon na lang sa iba't ibang mga LGUs at iba't ibang mga ahensya ang kanilang gagawin para malinis ang voters list. Sa ngayon, wala pa tayong batas compelling them to submit for biometrics, no? So hindi natin mapipwersa, hindi rin natin sila pwedeng tanggalin sa listahan. Samantala, nagkasundo na rin sila na ipagpapatuloy ang malawakang konsultasyon para tiyakin ang isang malinis na halalan sa 2010. Karen. Maraming salamat, Cecil Lardizabal. Public service naman tayo, mawawala ng tubig ang ilang lugar sa Pasay, Cavite, Parañaque at ang buong Las Piñas sa Biyernes, Mayo 22. Magpapalit kasi ng mga tubo ang Maynilad para mapalakas ang supply ng tubig. Magsisimula ang water interruption alas 10 ng gabi ng Biyernes hanggang alas 2 ng hapon ng Sabado, Mayo 23. Kabilang sa mga mawawala ng tubig ang Las Piñas City. Sa Pasay City naman ang Barangay Malibay, Maricaban, Pildera at Baltao. Mawalan din ng tubig sa Bacoor, Kawit, Cavite City at ilang barangay sa Imus. Sa Parañaque, apektado ang barangay Baclaran, Tambo, Donggalo, Santo Niño, La Huerta at San Dionisio at iba pang lugar doon. Payo ng Maynilad, mag-imbak na ng tubig ang mga residente sa mga apektadong lugar. Para naman sa iba pang impormasyon, tumawag lamang sa Maynilad Hotline 1626. Puspuso na ang kampanya ng Department of Health para paalanan ang publiko na mag-ingat sa sakit na dengue. Lalo't usong-uso na naman ito ngayong tag-ulan. Babala ng DOH, mas mapanganib ang dengue kesa sa AH1N1 virus. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Mga bata madalas tamaan ng dengue ayon sa mga doktor. Dito sa San Lazaro Hospital, 10 batang may dengue. Sa Iloilo namatay kahapon lang ang 3 taong gulang na bata. Kanina kalalabas lang sa San Lazaro Hospital ng 8 anyos na si Danica. Sintomas niya ang tonsillitis, lagnat at pananakit ng tiyan. Naglalaro po ako, bigla po ako nilagnat. Sabi nga nila kung napabayaan ko daw yung anak ko, pwede daw mamatay. Ayon sa mga doktor, karaniwan sa mga nabibiktima ang mga batang naglalaro sa madilim at maruming lugar na pinamumugaran ng lamok. Dark places, so gusto nung Aedes mosquito yon. Dahil malapit na magbalik ang eskwela ang mga estudyante, puspusan ang paghahanda ng mga health officials. Meron na po kaming paghahanda, nagkalat na po kami ng mga anunsyo or yung mga protocol po namin or guidelines namin sa mga iba't ibang eskwelahan. Sa Makati City naman, may proyektong larva trap kung saan nilalagay ang lata na may tubig at lawanit sa madidilim na lugar sa bawat barangay o eskwelahan para pang-akit ng dengue mosquito.
Matapos ang 3 araw, susuriin ito sa City Health Office. Kapag may nakitang itlog, agad na lilinisin ng barangay o ang eskwelahan. Ayon sa DOH, bumaba ang porsyento ng kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara noong 1 taon. Pero todo pag-iingat pa rin ang paalala ng DOH. Kung titignan natin if we're going to use the word deadly, mas pangit siyempre yung sa dengue kasi kung global picture nito, globally, according to WHO data, 5% ang namamatay ng dengue globally. Nagsimula na ang tagulan. Ayon sa mga doktor dito sa San Lazaro Hospital, isa sa mga epektibong paraan para makaiwas sa dengue ay ang paggamit ng mosquito repellent o mga lotion na pang-iwas sa lamok. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. May bagong humahamon kay Manny Pacquiao. Si Manila Metropolitan Trial Judge George Emanuel Loredo na may hawak sa kaso ni Jun Losada. Pero hindi raw po sa boxing, kundi sa badminton o ping-pong. Gustong maka one-on-one ni Loredo ang People's Champ. Kakalabanin daw ni Loredo si Pacman sa oras na pumayag itong sumipot bilang Ambassador of Peace and Understanding sa pre-trial hearing sa May 28 para pagbatiin sina Jun Losada at dating Secretary Mike Defensor. Samantala, tinawanan lamang ni Justice Secretary Raul Gonzales ang payag ng dati ng nakabanggaan na si Judge Loredo. Hindi na raw dapat patulan si Loredo na naghahanap lamang ng atensyon. I don't know. I'm not sure whether he underwent psychiatric examination when he was an applicant for the court. Number 1 tayo mga kapamilya, namamayagpag ngayon sa primetime ang tayong dalawa, humahataw sa ratings at talagang pinag-uusapan ang painit ng painit pang mga eksena sa drama serye. Nagpapatrol, Mari Dumawan. Kaya para wala ng gulo, ako na lang ang lalayo. Ito ang nakakagulat na desisyon ni Audrey para matapos na ang gulo sa pagitan ng kambalan sina Dave at JR na kapwa umiibig sa kanya. Bakit mo tinuturo si Ramon, ha? Nireport ko lang nakita ko. Kung gusto mong gumati sa akin na lang. Noong Webes, ito rin ang eksenang humataw ng gusto sa ratings sa Mega Manila at nagbublok sa tayong dalawa bilang number 1 sa primetime. Sa bahay po namin, yun po laging pinapanood eh. Oo, para nga silang naging sundalo. Ito nga, anak ko, nakahiligan na niya, nagpabili pa nga ng sombrero para parang si si JR daw siya eh. Naawa ko kay Marlene kasi nagalit na sa kanya si Dave. Kung totoo yung sinasabi niyo na mahal niyo ako, hindi niyo dapat pinaglalaroan yung damdamin namin ng ganito. Ayon sa report ng AGB Nielsen TV ratings, pumalo sa 32.7% ang serye na pinagbibidaan ni na Jake Cuenca, Kim Chiu at Gerald Anderson. Pareho lang naman kayong nanay mo sinungaling. Huwag mo nang bastusin ang nanay ko, naiintindihan mo. Ang nanay natin. Pero marami pang lihim ang mabubunyag, mas kaabang-abang na tagpo at pag-ibig na ipaglalaban o magpaparaya na. Kailangan, JR. I'm sorry. Ibinalik din ang tarayan sa hit series ng 2000 na Pangako Sa'yo ni na Amor Powers at Madam Claudia. Humanda ka, Amor Powers. Sa mga karakter ni na Marlene at Ingrid, ang mortal na magkaaway sa tayong dalawa na ginagampanan ni na Cherry Pie Picachi at Agot Isidro. Minum ka na ng gamot mo para hindi ka napapraning. Aba, nakuha mo pang magulo. Ha? Dapat kayo ang mga ikulong dahil pinapatay niyo si David. Walang duda, mamamayagpag pa sa primetime ang serye sa dami ng mga dekalibreng aktor na pinagsama sa tayong dalawa. Bakit may baril ka? Ito ba ang ginamit sa pagpatay sa tatay ko? Ito ba yung ginamit mo? Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mabalita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.